Sumala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. With
I want to tell Jesus walked and felt His love to me. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos nga naa sa langit, daghang salamat amahan nga ikaw nagapanalangin sa matag usa kanamo o Dios. Salamat sa protection sa kinabuhi nga nakadangat kami niining matahom nga adlaw nga igpapahulay amahan, nakapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinauto Dios ikaw magatabang kanamo amahan, ang kaalam among mabatnan ang imong presensya, ang Holy Spirit magapataliwala o Dios, magahatag og kaalam sa matag usa nga ang mga pulong nga among pagatunan amahan kini among masabtan. Panalangin ni palihog ang tanan nga mga viewers, hinaut ikaw maghatag og kaalam nga gikan diha kanimo o Dios. Tabangi kami, idugang kanamo amahan ang pagtuo nga gikan diha kanimo, nga kining mga pulong o Dios makapalig-on sa matag usa kanamo. Palihog panalangin ni ang tanan nga mga donors ug mga sponsors niini nga programa. Hinaut o Dios ikaw hatag og talagsaon nga mga panalangin nga gikan diha kanimo. Daghang salamat amahan nga ikaw nagatubag sa among pagpangalyupo diha kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala. Kining tanan among ginasalig nga madawat sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon na usab nga pagpakiguban kaninyo ning laing yugto na po ning atong tulumanong tingog sa paglaom, special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga gihanay kini sa Sabbath School Department of General Conference in the Seventh-day Adventist Church. Mahigalag mga pinangga ko mga kaigsunan, bag-ong pagbukas sa second quarter nga atong pagatunan karon sa suhito nga nagkanayon mga kaigsunan, our loving Heavenly Father, ang atong mahigugmaon o langitnon nga amahan. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, karong Sabado sa Libatang Padayon, ako'y pibalo kaninyo nga karong Sabado usbon ko, kauban ko ninyo dinhi, kini mismo nga studio sa LCMBN, dinhita magkita mga kaigsunan. So gidapit ako ang tanan nato mga kapamilya, kaigsunan, dinhi sa Davao o sa Mindanao, nga see you here this coming Saturday. God bless you and more power to you. Okay, mga pinanggana ko mga kapamilya, padayong taos bon ko ang atong suhito nagkanayon, our loving Heavenly Father. Ang atong memory text makita nato mga kaigsunan sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 1, nagkanayon, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God, therefore the world does not know us, because it did not know Him. Okay? It's very clear mga pinangga ko mga kaigsunan, og tinaw kaayo nga matud pa, tanawa, unsa nga dagway, unsa nga kinaiya sa gugma samahan ngayang gibubo kanato o kita gitawag iyang mga anak. Galing lang kalibutan o makaila kanato kay mga kalibutan, taga-kalibutan, wa man pud kaila kaniya. So, ang atong author karon mga igala, doon na siya punto karon rini, how to know the Father, how to know the Son, and how to know the Holy Spirit. Kining puntuha karon ato ni masabtan dinhi mga igala. Nga, kung mag-iskot na ganita og Father or Amahan, ang atong masabtan mga kaigsunan, mao na dayon nga unsa siya nga klaseng pagkaamahan. Pero atong masabtan, atong punto nga, sa Biblia, daghan siya mga addresses nga that describe on what kind of a father He is. Number 1, sa Mateo 6:14, gi-describe siya as Heavenly Father. Sa Juan 6:67, gi-describe siya as Living Father. Sa John 17 verse 25, gi-describe siya as Righteous Father. Sa ito pa, kining tulo mga higala nga, heavenly, langitnon, buhi, matarong nga Diyos, matarong amahan, this all refers to the Father in heaven. So, ato makitaan mga pinangga kung makiksunan, kung maghiskot na ganitag Papa, no, amahan. Imagine din na to ang protector, provider, inspirer, planner, leader, head of the family. Something like, mo ito ang ma-imagine dayon mga kaiksunan. Karon nga semana nga atong gitunan tumilabay hangtod karon. Atong makitaan kung giunsa pag-introduce og
kinsa ang amahan nga naa sa langit. Higala mga pinangga ko magkaigsunan, He is our Father in heaven. The Bible is telling us on who is He. Gipaila mga pinangga ko magkaigsunan, o kinsa siya. Labi na yun sa Old Testament times. Isip usa ka amahan. Ang iyahang ngalan mga kaigsuonan, usa lang kabuok. Daghang siyang mga common names nga nagamit sa balang kasulatan, pero He has only one name, kadtong gitawag og tetragrammaton, the Yud-Hi, Waw-Hi, or the Yud-Hi, Vaw-Hi. Gani, daghang kay mga debate niya na, and probably, and favorably, it is pronounced as Yahweh. Kaya mo may common nga nagamit. Pero wala magpasabot nga that's original name. Probably lang. Kaya I believe ba, ako gatuo ko nga, kani nga pagkasulti sa to ang lesson karon. Gamito na po mga Assemblies of Yahweh nga, probably for Israel, the personal name of God was YHWH, probably pronounced Yahweh. So kanang probably, ilan po nang gunitan ba, gatuog ko ana. Kanang pa yung probably, bana-bana, gihapon na mga kaigsunan. But pasabot, dili na siya original. Gabana-bana lang. Unya, open and close parenthesis, it's only the idea of the writer. Ang bot ipasabot. Imagine that. Gusto na ko ipakita nato sa screen kining punto nga, for Israel, the personal name of God was YHWH. Probably pronounced Yahweh. Naka-enclose og open and close parenthesis. Okay? Nakita ninyo no sa screen? Probably pronounced Yahweh, open and close parenthesis, meaning wala na siya originally, supplied lang na siya sa idea sa writer. Iayog yung pagpasabot ni Ginoong Hesus mga kaigsunan kung kinsa ang amahan nga nasa mga langit. Balag kinsa siya, unsa siya, but Jesus has made a clear introduction and presentation on who the Father is in heaven. He is the provider, as what I have told you. Usa siya ka mapinanggaon, o siya naa sa langit mga kaigsunan. Ginasimba siya sa millions and millions of angels in heaven. Mauna ang Diyos Amahan nga naa sa mga langit. Sa Matthew 7:9 hangtod sa 11, mga kaigsunan. Giingon ani pagpaila ni Kristo kung kinsa ang Diyos Amahan nga naa sa mga langit. Atong basahan mga igsoon, usbon ko Matthew 7:9-11 nagkanayon. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give you good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? So imong masabtan, ginana pagpila ni Kristo nga, ang Diyos Amahan, siya ang nag-provide og kaayuhan para sa mga anak. Kung ang mga tawhanon nga pagkaamahan, buotan silang mga anak, nga gani giilang nga mga dautan, mga kaigsunan, how much more ang Diyos nga naa sa mga langit? Now, in order to understand who the Father in heaven is, gihatagan ta sa Diyos Amahan og amahan sa ato ang panimalay. Parang amahan sa puloy-anan, maoy mo paila og unsa ang pagka-Diyos Amahan sa mga langit. Kamong mga amahan nga naminaw karon nako sa atong programa. Usa kini kapag pahinumdom o hagit sa matag usa kaninyo nga atong tabangan pagpasabot ang mga bata kung unsa ang Diyos Amahan nga naa sa mga langit. Pinaagi sa pagdemonstrate nato sa atong gugma ngadto sa atong mga kabataan. Basig mo ingon ang atong mga anak nga, if my Father in heaven is just like my Father at home, I would rather go to hell than to go to heaven. So di siya gusto makig-uban sa Diyos Amahan nga naa sa mga langit, kung ang iyang Diyos Amahan sa mga langit parihara sa iyang Diyos Amahan, sa iyang Amahan, nga naa silang puloy-anan. So na misrepresented nato ang atong Diyos ngadto sa atong mga kabataan. Ayaw mo kalimot mga pinangga ko mga kaigsunan, nga sukad sa pagkalaglag sa tao, sukad na hulog ang tao ngadto sa sala. Something like dim na ang pagpanabot sa tao kung kinsa ang Diyos.
Di na kayo niya masabtan mga kaigsuonan. Gani, sa panahon ni Moses, giingnan siya sa Dios nga, dili ka pwedeng mutanaw, walay tao pa nakakita kanako nga, nakakita niya wala mamatay. Mamatay gid sila. Sa to pa, there was already a gap. Sa matud pa ni Manala Isaiah 59:2, matud pa niya nga ang sala mo'y nag-ulang sa tao gikan sa Dios. Ang sala sa tao mo'y nagpalayo sa tao gikan sa Dios. So something we could almost never comprehend on who is the Father in heaven. How he like to be a Father in heaven. So, ato masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan. Kung ilho na to ang Diyos Aman sa mga langit, it is referring to the character of God. Kinaiya sa Diyos. Busa, sumala pa sa Juan 1:18, matud pa, the only Son who is in the bosom of the Father, He has made Him known. Ang nakailara gyud sa Diyos Amahan, mao lang si Kristo because the relationship of Christ and the Father, relationship nga nothing in between, wala sila magkabulag. Ang tao nga relationship ngadto sa Dios mao lang ang nagkabulag. So, usbon ko lisod na ta makasabot sa Dios Amahan. Si Kristo na lang ang nahabiling makasabot og nakaila sa Dios Amahan. Kay ang ilang relationship, nothing in between. Walay na mansahi og sala mga kaigsunan. Busa, si Kristo mga kaigsunan, nagpakatao, yan hining kalibutan na, nagpakatao siya, para siya ang mupaila sa Diyos Amahan, ngadto kanimo, nganhi kanako. Kinaagi kaniya, mailahan nato ang Amahan nga naa sa mga langit. Mabitaw to nga sa Juan 14:8 hangtod sa 10, gusto na kong basahon ha, Juan 14:8 hangtod sa 10, nagkanayon, Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has also seen the Father. So how can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak of my own authority, but the Father who dwells in me does the words. So imo masabtan, mura bag-ingon ni Kristo ba nga, ikaw gyud Filipe pastilan. Kadugay na itong uban-uban, wag ka kailan ako. Wag ka kailan ako nga ako ang figure, ako ang image sa Amahan sa langit. Si San Pablo nakaila siya. Kolosas 1:15, si Kristo mao ang dagway sa Dios nga dili makita. So therefore, Christ is in union with the Father. So siya ang nagrepresent aron mailhan nato ang Dios Amahan mga kaigsunan. Pero giayo lang gyapon nagtubag si Felipe mga higala kaigsunan, no? Now, pinaagi kang Kristo atong nasabtan nga ang Dios Amahan sa langit a very loving Father. Usa ka mahigugmaon nga Dios mga kaigsuonan, usa ka mahigugmaon nga Amahan, iyang gibubo ang iyang gugma nganhi kanato. Ang pag-anhi ni Kristo ning kalibutan kanang for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ang interpretation sa ubang mga theologians ani, si Kristo nagpakamatay sa krus para maluoy ang Amahan. Para maluoy ang Amahan, dili niya laglagon ang tao. Ang iyang pag-antos ni Kristo sa krus, usa ka sakripisyo para mukuha sa pagbati sa kasing-kasing sa Amahan. Wag tangon ang kapungot sa Amahan, kay naluoy na siya, kay iyan ang anak ang nagpakamatay sa krus. No, mali na mga kaigsunan. Mali na siya. Ang kamatayon ni Kristo sa krus, dili aron madungagan ang gugma sa Dios Amahan nga ni kanimo kanako. No. Ang kamatayon ni Kristo sa krus, ebidensya nga ang Dios Amahan na higugma kanimo kanako. To the fact, even before the world began,
the love of the Father is still there. It was already there. Naana dito. The fact, He is called the love, or the God is the God of love, or God is love, something like. Ang Diyos gugma, mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa Ellen White, mga higala nagkanayon, the Father loves us not because of the great propitiation, but He provided the propitiation because He loves us. Ellen G. White, Steps to Christ, page 13. Okay? So makita ninyo diyan. So ang kamatayon ni Kristo mga kaigsunan, ebidensya to nga ang Diyos na higugma kanimog kanako. Ang dili ang kamatayon ni Kristo maoy nagpadugang sa gugma sa Dios kanato, naluoy ang Dios kanato, dili. Ang kamatayon ni Kristo prueba nga ang Dios Amahan na higugma kanimo ug kanako. Now, ato makit-an mga kaigsunan, unsaon man nato pag-explain ang sambingay sa anak nga nawala. Sumala sa Lucas 15, 11:24. Kamo na sa sugilanon. Ang anak nangayo sa iyahang share sa ilang katigayunan, giwaldas sa layo. Ang amahan gihatag po niya. Giwaldas na hurot, naabtan siya gutom, wala na siya sinina, wala na siya tanan. Pero ang amahan gapaabot pa gyud nga mobalik ang iyahang mausikong anak. That is how loving the Father in heaven is. Ingon anak ka mahigugmaon ang Dios Amahan mga kaigsunan. Giandaman pa niya sinina, giandaman pa niya og royal ring, giandaman pa niya sapatos yang anak ni nagbalik, giandaman pa niya pinatambok nga mga baka aron ikumbira kung mobalik ang iyang anak. Why? Kalipay sa Dios kung dunay usa ka bukalag nga maghinulsol para siyang gingharian sa mga langit. So, God is pro-repentance. God is pro-salvation. God is pro the pardoning of our sins. Malagingon ni Sister White sa Christ Object Lesson, sa imo palang pagluhod aron mangay kag pasaylo sa Ginoo, nakita na sa Dios ang imuhang pagkamahinulsolon. Wa pagani mo dapat imong tuhod paingon sa sahog aron muluhod mangay pasaylo, gipapas na sa Dios ang imuhang mga sala. Ingon ana kapabor ang Ginoo mo pasaylo sa atong mga sala because He loves you and me. Palangga kaniya, gimahal kaniya mga pinangga ko mga kaigsunan. He is our compassionate, caring Heavenly Father. Siya nga tuang maluluyon, nagaamping, nagatagad, nagapangga, nato nga Diyos mga kaigsunan. Kinahanglan makailata kaniya. Ang pagkaila nato kaniya mga kaigsunan, through His character, about His character, through Jesus Christ. Pinagi kang Kristo makailata sa Diyos Amahan. Because Jesus Christ said, I and my Father are one. Ako nga akong amahan, usara kami. Si Kristo lang nagpakatao. Gikuha niya ang unod. Ang pagkaunod mga kaigsunan in order to represent God to man and to represent man to God. Muna si Kristo nagpakatao mga kaigsunan. Higalag mga kapamilya nga nagpaminaw karon. Mga family members nga nagpaminaw karon. Bisag unsa nga mga kalisdanan, bisag unsa nga mga kalisod, bisan unsa nga mga pagsulay, bisan unsa nga mga problema, the Heavenly Father is really there to care for us. Naa siya nagaamping, nagapangga kanimog kanako, sama so siyang mausikong anak, nga gidimalas ng iyang mausikong anak, pero iya gihapong gipangga mga kaigsunan. Higalag mga kaigsunan, tingali sa panahon sa atong kaharuhay, wala to mailhi ang Diyos. Pero panahon sa atong pagkabangkaruta, I'm sorry, usahay, mailhan na nato ang Ginoo. Pero ang ako lang hangyo, ayaw ninyong hulata, nga moabot ang kadimalasan, moabot ang pagkabangkaruta, ay hapata mo ila, nga dunay Diyos mga kaigsunan. Now, ato ta sa medyo nindot po kayo nga topiko karon, kabahin sa atong topiko, kung saan pagpaila ang Diyos Amahan. Remember, God is love, ang Diyos gugma. Ang pulong gugma, mga kaigsunan, is an act of a relationship. You cannot say that you are a loving person when you are alone. I'm sorry, ha? Kanang na mga nag-inusara, kanang mga nag-ermitanyo, walay asawa, walay bana, walay anak, walay igsoong kauban, walay silingang kauban. They cannot say that they are loving person. No, they cannot say that we are loving persons because mo na, nag-ermitanyo me. No, you cannot say that. God can never say also that He is a loving God kung wa siya kauban.
Ang uban moingon nga, mabito nagbuhat sa manulunda. Sa wapay manulunda, kinsa may ang ka-relationship. Nakuha niyang punto. Sa wapay mga manulunda, mabito nagbuhat sa tao. Sa wapay tao, kinsa may ang ka-relationship. When God said that I am a God of love, God is love, 1 Juan 4:8. Pag ingon niya nga ang Dios gugma, sa to pa na siya ka-relationship. Kaya kinsa may iyang gi-applyan sa iyang gugma kung wala siya ka-relationship. Prueba sa tanaman sa Eden, paglalang sa Creation Week. Sa Genesis 1:26, matod pa sa Dios Amahan, let us make man after the likeness of our image. Buhaton na to ang tao, sumala sa dagway sa tuang naong, sumala sa tuang dagway. Ato plural. Ato masabtan kaigsunan. Nga doon na siya ka-relationship. Kanang pulong nga Elohim, Hebrew word na siya, nga ang in English niya, God. God, singular. Elohim is singular. Pero kung tanaw ni mo, tunan ni mo palalom ang pulong Elohim, it is a plural in form, but singular in action. Plural in form, ang Elohim. Ang singular form sa Elohim is Eloha. Nang karon kayang gigamit sa Hebrew word Elohiman. Sa to pa, plural ang iyang persona. Pero usa lang ka Diyos, ha? Pero doon na siya tulo ka persona. Matud pa suban nga, Diyos, tulo ka persona, kaya imposible na. Pwede ganing usa kagatos ka persona. Pwede niyang buhaton na, pero di lang nato pasobraan, kaya ang Biblia nagsulti tulo raman, so tulo lang yun po tataman. So, ang iyang ka-relationship, mga higala, member of the Godhead, are the three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. They are related to each other. Kabalo ka ba? Sa pagbuhat sa kalibutan, presente ng tulo ba? Kanang tulo, present na. Genesis 1:1. The beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, the Holy Spirit is hovering upon the surface of the water. So, na ang Holy Spirit. Verse 26, let us make man after the likeness of our image. So, gibuhat ang tao, sumala sa atong dagway. Kinsa may ang kaatong dagway? Ato ta sa Colosas 1, versikulo 15, si Kristo, maoy dagway sa dili makita nga Diyos. So, sa ato pa, Christ was there. Naa si Kristo dito, naa ang Balang Espiritu, naa ang Diyos Amahan. So, naa silang tulo ang kapersona sa paglalang sa kalibutan. And what about to the creation of Christ? Sa iyang pagkatao, I did not mean nga ang creation ni Christ ay ang divinity, sa iyang pagka-Diyos, because He was not created. Ang iyang pagkatao, sa diyang gilalang si Kristo, mga kaigsunan, sa pagkatao, He was conceived by the Holy Spirit. So, naagya po Holy Spirit. Kinsa iyang Amahan? The Father in heaven. So, naa silang tulo. Presente silang tulo, mga kaigsunan. Ang tulo ka persona. Kuyog sila, mga kaigsunan. What about to the baptism? Lucas 3:21-22. Panahon sa baptism. Si Kristo naa dito sa Jordan, gibautismuhan. Ang salampati, ang Espiritu, Balang Espiritu nga daw salampati, mikunsad, diha kang Kristo. Ang Diyos Amahan, mingon, kini mao kong anak nga pinalangga, ang kaniya ako doon ay kalipay. So, presente silang tulo, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Sa ministry ni Jesus Christ, na ang Holy Spirit. Sa Mateo Kapitulo 4, si Kristo gidalas Balang Espiritu dito sa kamingawan. Samtang gitintal siya ni Satanas, na ang Balang Espiritu, mga kaigsunan. Ang subject matter sa attack ni Satanas, ang Diyos Amahan. Mato ningon si Kristo nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Sa ito pa silang tulo, na dito, mga kaigsunan. Presente silang tulo. Kauban silang tulo, mga kaigsunan. Galing lang kay si Kristo lang nilang tulo ka mga persona, si Kristo lang ang nagpakatao. Sa ito pa, mailahan na to ang pagka-Diyos, mga kaigsunan, diha sa kinaiya ni Kristo. Si Kristo ang nagpaila og kinsa ang Diyos Amahan. Although si Satanas, mga kaigsunan, sige siyang nagapanghambog, nagapangdaot, nga ang Diyos gilad og batasan, ang Diyos dalo, ang Diyos hakob. Si Kristo nagpakatao, iyang gipaila og kinsa ang matuod nga Diyos, mga kaigsunan. Si Kristo, matud pa ni San Pablo sa Roma 9:5, mao ang Diyos nga nagpakatao. Si Kristo mao ang Diyos nga natao, mga kaigsunan. Sa to pa, para mailahan si Kristo, ang Diyos Amahan, nagpakatao ang Diyos. Nga mao si Kristo, mga kaigsunan. Sa 1 Timoteo 3:16, dako ang tinago sa pagka-Diyos. Dako. Ang Diyos na dayag diha sa lawas. Gituhuan sa kalibutan, giwalis ka nasuran, na matud-an nga matarong pinagi sa Balang Espiritu, o gibayaw paingon sa langit. Kinsa man na? Si Kristo,
mga kaigsunan, mao ang nadayag, ang Diyos nga nadayag diha sa lawas. Kung gusto kang makaila ka sa Diyos Amahan, come to Christ because Christ and the Father are one. Usara sila, mga pinangga kong kaigsunan. Know the Father by knowing Christ. And I would like to tell you, kanang pulong know, gikan sa Hebrew word nga yada, it is something to do with an intimate marital relationship. When you want to know the Father, know Christ. Sa Hebrew word, yada, sa amahan, muyada ka kang Kristo. Sa ito pa, maminyo ka ni Kristo. Doon ay close, intimate relationship between you and Christ. Kung sa man ang intimate relationship, the relationship of the husband and wife. That nothing is in between. Walay nagpataliwala nila. So, come to Christ. Make a relationship with Christ that is nothing in between. Relasyon nga to kang Kristo nga walay nakapulang ka ninyong duha. And that's the way of knowing the Father. Where are the signs? Which way should I go? I planned each step, but now I don't know. Tomorrow is a chasm of uncertainty, but I will go there if you go with me. Gentle Savior, let your spirit light my gentle Savior, hold me close, keep me safe, lead me on. Why can't I walk away from my ways? And why is forgiveness so hard to accept? My past surrounds me like a house I can't afford. But you say come with me, don't live there anymore. Gentle Savior, let your spirit light my way. Gentle Savior, hold me close, keep me safe, lead me on. Gentle Savior, when I leave the valley, every storm is journey through, I remember then how well you know the way. I put my hand in your hand like a trusting child with you, and say, gentle Savior, lead me on. Let your spirit light my life. Gentle Savior, lead me on. Hold me close, keep me safe, lead me on. Gentle Savior.
Dampot ta mga kaigsunan. Amahan namo nga na ikaw sa mga langit, daghang salamat nining takna sa mga pag-broadcast karon, ikaw nagapanalangin. Ikaw magabindisyon ta sa tanang mga nagpaminaw nining nga programa. Palangini taon ang tanan nga mga nagasuporta ug ang tanan nga mga kawani nining LCMBN imong panalanginan. Hinaut o Dios nga ang tanan mga nagdumala sa Sabbath School program imong bendisyonan, mga Sabbath School class discussion leaders imong bendisyonan, ang mga pangulo sa iglesia, mga pastors sa tibok naong sayuta sa Seventh-day Adventist Church. Kaming tanan amahan dawata sa imong gingarian. Dungga kami kanunay. Magkinabuhi kami nga nakaila kanimo pinagi kang Kristo. Pasayloa kami sa mga sala. Kining tanan na magitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen.